Hi guys! Welcome to my Binondo Food Crawl vlog! So, ayan, for today's video, kasama ko pala yung mga kapatid ko at nag-food crawl kami ulit sa Binondo. Well, this is not our first time to go sa Binondo. Nakailang punta na rin kami. Pero ang pinaka-target talaga namin for today's food crawl is yung Cafe Mezzanine. Kasi, pag pumupunta kami, laging sobrang haba ng pila. So, today, itatry namin kung makakakain ba kami sa Cafe Mezzanine. By the way, this is Monday morning pala guys, no? Usually, pag pumupunta kami dati, laging weekend. So, itong bridge na to, halos puno to lagi, tapos sobrang daming sasakyan. So, kapag weekdays pala, pwede ka palang makadaan dito at wala masyadong tao. So, this is yung bridge sa Binondo Town. Yan yung kapatid ko, pinapakita niya sa akin na mayroong mga food stalls daw doon sa gilid ng estero. Pero, baka next time na lang namin sila itatry. Okay, so, yan, we're on our way to our first stop sa Cafe Mezzanine. And then, as you can see guys, ito sa gilid, ang daming mga Chinese New Year stuff. Ayan guys. So, hindi kami natuloy sa Cafe Mezzanine dahil may pila at nagugutom na talaga itong mga kasama ko. So, ayan sila, nag-aanap sila, nagugugol sila kung saan kami pwedeng kumain pa. Ayan, there's a line guys. So, we chose to go somewhere else. At ang napili naming puntahan next is Tasty Dumplings! Ayan guys, sobrang, dahil gutom na kami, ito yung aming next spot. Pero I heard good reviews rin dito. So sabi ko, try natin yung mga pagkain nila. So first stop, this is yung fried dumplings nila. Ayan, ang laki ng kanin. So sobrang feeling ko mabubusog talaga kami. At nabusog naman talaga kami. Ito, this is the chicken, sweet and sour chicken pala. Yan. And yung kapatid ko, yung kinuha niya is beef hamon. Nakalimutan ko yung pinaka pangalan. Pero papakita ko na lang sa screen mamaya. Ayan, on our way to our second stop guys, ang gusto naman namin kainin next is yung famous na Dongbei dumplings. So, kilalang-kilala sila sa Kinchay dumplings nila. Nakakain ako dito a few years ago. Actually, parang pre-pandemic pa yon. So, naaalala ko pa yung sarap nung Kinchay dumplings nila. Pero, ang nakakatawa sa amin, bumili kami ng Xiaolong bao nila. So, mamaya-maya pakita ko sa inyo yung itsura ng Xiaolong bao nila. Ayan guys, we got 6 pieces for I think 200 pesos lang. Pero, double check ko yung price at ipopost ko dito ulit sa screen. Mamaya. Ayan, we're doing taste test na. .5. Ay, nang 0.5. Parang be, Tutukin mo na kasi tayo. kasi sabi ko sa'yo, huwag mo nang i-ano, be. Pinapos ko nga. Arte kasi, ate pa eh. Ito na lang. Wolverine ka, boy. Hindi naman mag-upsit eh. Ano pa masasabi niyo sa Xiaolong bao? Ng Dongbei. Fish ako. Yes, vlogger face. Be, sakto be yung ano mo, vlogger face ka. Yes, ang aesthetic. Ang aesthetic kumakain ng Xiaolong bao.
And the final Xiaolong Bao goes to... Tinusok ako, diba? Tinusok. Tinusok. Diba? May maganda ka sa vlog, babe. Ayan, and for our third stop, guys, nakita namin merong bakery kalapit. Ito yung po, Chuantin Bakery Shop. Tapos, nung ando kami sa Dongbei, amoy na amoy ko yung parang bagong lutong tinapay. So, sabi ko, i-check din nga natin sila. Kasi nakagutom yung amoy ng shop nila. Yes, sir. Dito nga yung mabango. 50 pesos, ma'am, cheese ram. Sarap po yan, ma'am. Isang po yan, cheese, ma'am. Wow! Meron din tayo ube cheese pandesal, ma'am. Okay, nag-try natin. Ano ito? Ayan, ang dami nilang mga benta bukod sa freshly baked goods, guys. Sobrang dami, yung iba daw is galing pang Taiwan or inspired by Taiwan. So, ayun. Okay. Itikim. Ay, hindi ko maano. Nahulog yan. Tikman natin. Bakit na kumaro? Ayun yung kumain. Wow. Hindi natin kung cheese talaga yung loob. Ano po? Ito yung cheese na. Sarap. Buhay mo. Buhay mo. Ayoko nang tinapay. Grabe yung cheese ito eh. Wala, ba't ako wala akong nakain? Kasi ang liit ng kagat mo. Sinabi na kaya yung kagat eh. Bye! Ayan, next stop, guys, yung famous na Lord's Toast Bakery. SLG. Baliktad mo. Tapos natapon. Why? Wow! Wow, ganda. Tapos dito yung kain. So, ito yung video na papasok na to. Huwag yung madumi ko. Pinablog ko yung Bianches. Wow! Be, ang tangkad mo, be. Sugar cane. Ang sarap. Tapos di nakakahain. Pati. Parang ka naman. Ayan natin. Baking. Harap natin kasi kami makapili. Ito nga pala, guys, dito, nasa gilid lang kami ng store na ang tawag is Veggie Select. So, bumili kami nung siopaw nila. Masarap naman siya and malasa. Tapos, pero ang pinunta talaga namin dun is itong sugarcane juice nila na ang daming bumibili kahit Monday. So, sobrang nakakatuwa talaga din dun. Ang lasa niya and sobrang hindi nakaka-guilty na ang tamis nung iniinom mo. So, yun, that was nice. That was a nice drink. I highly recommend that. Ayan, so dito naman kami sa Engbi Teen Store. Tapos na-discover ko na meron palang restaurant sa taas called Golden Buddha Restaurant. And meron silang mga decors and mga kung anik-anik na binibenta doon. So, you can check it out, guys, kung napadpad kayo dito sa Engbi Teen Store. And it's time to shop for hopya. Yun talaga pinunta na namin dito. Gusto ko bumili ng hopya nila. Red mango. Hindi ko maano. Ano po? Red mango. Mango supreme na may salted. O ube makapuno. Red mango.
Ayan, tapos bumalik kami guys sa Veggie Select. And tinry namin kung gusto namin itong mga ihaw-ihaw nila. Puro mga vegetarian din yan. Parang vegetarian meat at saka vegetarian tofu. I think it cost below 100 pesos lang pero hindi na namin tinry kasi sobrang busog na namin. So, eto, aura-aura lang. Nagpapaba ng kinain before going to the next stop. Go! Okay, so dito, I think ang ginagawa namin is papunta na kami sa Cafe Mezzanine ulit. Kasi nag-early dinner kami, mga around magpa 5 p.m. na ata. Nag-decide kami mag-early dinner and wag na lang intindihin yung pila sa Cafe Mezzanine. So, yan. Pabalik na kami. May pila pa rin actually. So, I think araw-araw mahaba yung pila dun sa restaurant nila. So, hindi yata sila nauubusan ng customers. Be! Woo! Ay, hindi pala nasa-zoom sa harap. Ang ganda naman ng skin ko dito. Kasi steamy. Ayan, finally, itatry na namin talaga yung Cafe Mezzanine. Kasi napag-isipan namin na for our early dinner, dito lang kami sa Cafe Mezzanine magbibili ng food. And hindi na lang namin iintindihin yung pila. So, pipila talaga kami, guys. So, pagdating namin, I think this is around 4:30 p.m. Meron pa ring pila eh. So, sabi namin, sige, okay lang. Mukhang masarap naman talaga yung pagkain. So, first time talaga namin makakapasok dito at makakatry ng pagkain nila. Pero nakikita namin to lagi kapag napapadaan kami ng Binondo tuwing weekend. Sobrang haba ng pila. So, okay, ito na guys. Malapit kami. Ayan, so ito pala yung nakita namin na soup number 5 nila, bull's testicles. We didn't order, pero mukhang gusto ko i-try next time. And this is their menu, guys. Siguro ma-check nyo yung menu nila sa website nila. Pero yung in-order namin is one mami, yung parang beef wonton mami nila. And then nag-order rin kami nung pork dumplings. Tapos yun yung early dinner naming tatlo kasi sobrang busog pa kami sa mga kinain namin buong araw. So, ayan. Actually, good for sharing ha. Nagulat rin ako sa amount. Papakita ko sa screen yung amount nito. Nagulat ako kasi hindi ko na-expect na sobrang laki niya. Maraming beef, may wonton, maraming noodles, tapos sobrang lasa niya. So, for me, sulit na sulit yung price na binayaran namin for the mami, for the chicken noodles. So, ito, marirecommend ko talaga to guys pag nakapunta kayo at natiis nyo yung pila sa Cafe Mezzanine. Kakagatin ko muna. Kaya dapat nakakusara siya pag kinakain. Ayun. Nakakusara. Butasin mo dyan. Sipit dyan. Tapos, Ayan guys, and this is the end of our food crawl vlog sa Binondo. I hope you enjoy watching the video. And sana manood pa kayo sa mga next food crawl vlog namin magkakapatid. Anyways, ayan, yan pala yung kapatid ko. Pinapakita niya kung paano daw kumain ng pork dumplings. Anyways, thanks guys. If you like and subscribe. Bye!